Parang gusto kong matawa habang pinagmamasdan ang naging reaksyon ni Ella. Ewan ko ba, ilang oras ko pa lang siyang nakakasama at nakakausap pero aminin ko sa sarili ko na natutuwa ako sa kanya. Lahat ng mga alalahanin ko biglang nawala lalo na kapag nakikita ko sa mukha nito na naiinis siya sa akin. Parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Gumagaan kasi talaga ang kalooban ko tuwing pinagmamasdan ito. Naku madam, hindi po talaga ako marunong mag-alaga ng kagaya ni Sir Kenneth, sagot na naman nito. Hindi naman ako nababahala dahil wala naman itong pagpipilian eh. Ilang buwan nang sumasakit ang ulo nila mommy at daddy pati na si Jen sa kakahanap ng taong pwedeng umalalay sa akin. At mayong nagpakita ako ng interes kay Ella, alam kong hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito. Pasensya ka na ihaha. Wala na kasi talaga kaming ibang makuha na pwedeng mag-alaga sa kanya eh. Sige na, pumayag ka na. Hindi naman mahirap alagaan si Kenneth. Aalalayan mo lang naman siya sa lahat ng kilos niya at wala kan mang ibang gagawin kundi ang bantayan siya, pangungumbinsi ni mommy dito. Napansin ko pa ang pagsulyap ni Ella sa akin pero hindi ko na naman napigilan pa ang sarili ko. Kinindatan ko siya kaya kaagad na nanlaki ang mga mata niya sabay iwas ng tingin sa akin. Pigil ko na naman ang sarili kong matawa lalo na nang mapansin ko na pinamulahan ito ng mukha. Lalo tuloy siyang naging cute sa paningin ko. Don't worry Ella. Kapag may ginawang kabulastugan iyang si Kenneth sa'yo, ako na minso ang babawi sa'yo. Sa ngayon, sana pagbigyan muna natin ang hiling ni mommy. Kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa akin, tuloy-tuloy ka pa ring makakatanggap ng sahod mula sa akin. Isipin mo na lang na part-time itong ginagawa mo at i-enjoy mo lang, sabat naman ng kapatid kong si Jen. Tama, i-enjoy niya lang dahil alam kong mag-enjoy din ako sa presensya niya sa buhay ko. Sige po. Susubukan ko, narinig kong sagot ni Ella sa bayu ko. Hindi na naiwasan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Simpleng sagot mula sa cute na si Ella, parang kaagad na napawi ang galit na nararamdaman ng puso ko sa hindi pagsipot ni Vina sa kasal namin. Ewan ko ba, nararamdaman ko ngayon sa sarili ko na malaki ang ipinagbago ko. Thank you, Iha. Sinasabi ko na nga ba at mabait kang bata eh, narinig kong sagot ni mommy dito habang nakatitig sa akin. Huling-huli niya marahil ang pangiti ko. Pilit kong ibinabalik sa pagiging seryoso ang aura ko, pero hindi ko pala kaya. Parang bigla na din kasing naglaho ang galit sa puso ko eh. Parang gusto ko na tuloy makipag-cooperate sa kanila na magpagamot para gumaling na ako at muling makalakad. So ayos na pala eh. Ipapahiram ko muna si Ella sa iyo bro ha, and oras na mabalitaan ko pinapahirapan mo siya, hindi talaga ako magdadalawang isip na bawiin siya sa iyo, si Jen naman ang sumagot. Hindi ko na ito sinagot pabagkos, sininyasan ko na ito na pwede na silang lumabas. Gusto ko nang masulo si Ella eh. Gusto ko din subukan kung hanggang saan ang pases niya nito. Nasunod naman ang gusto kong mangyari at lumabas na din sila mommy at Jen ng kwarto. Nagpaiwan naman si Ella na hindi malaman kung ano ang gagawin niya. Kung saan siya nakatayo kanina noong nandito pa sila mommy nandoon pa din siya. Pigil ko na naman tuloy ang sarili ko na matawa. Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ka sinasahuran dito para maging tuod at walang gagawin, pukaw ko sa kanya. Nakuha ko naman ang atensyon nito at tumitig sa akin. Wala naman po kayong iniutos at hindi ko alam ang gagawin ko. Utusan niyo kasi ako, sagot nito. Ibang-iba na ang tono ng boses nito ngayon. Kung kanina, handa itong makipagbangayan sa akin, ngayon naman napaka-formal niya na. Titignan ko kung hanggang saan ang pasensya nito. Pakicheck ng banyo dahil maliligo ako, utos ko sa kanya na kaagad namang tumalima. Pumasok ng banyo at halos wala pang isang minuto lumabas din kaagad. Puno ng pagtataka sa mukha nito na naglakad palapit sa akin. Ano po ang ihahanda ko sir? Gusto niyo po bang punuin ko ng tubig ang bathtub? Tanong nito. Kaagad akong umiling. Init na ako at gusto ko nang maligo. Enough na ang shower sa akin ngayong araw. Kung gusto kong magababad sa tubig, pwede naman sana sa pool. Siguro gagawin ko iyon sa mga susunod na araw. Parang bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkabagot dito sa loob ng kwarto ko. Imagine, sa loob ng ilang buwan pagkatapos kong naaksidente, wala na akong ginawa kundi ang magmukmok sa kwartong ito. Napaka-miserable kong tingnan at mula ngayong araw, gusto ko nang baguhin iyon. Hindi ko na sinagot pa si Ella, bagkus pinagulong ko na ang wheelchair ko patungong banyo. Kailangan ko na talagang sigurong tulungan ang sarili ko na gumaling. Kay hirap ng ganitong sitwasyon.
Nag-aalangan man sa bago kong trabaho ngayon, wala naman akong choice, kundi ang kumilos ng norma sa harap ni Sir Kenneth. Simula ngayong araw, siya na muna ang amo ko at ako ang aalalay sa kanya sa lahat ng oras. Mukhang maayos naman ito dahil pagkaalis nila Ma'am Jen at Madam Arabella kaswal na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Amo siya at katulong niya ako. Ella, I need your help, narinig kong sigaw ni Sir Kenneth. Nasa loob na ito ng banyo samantalang nandito ako sa may pintuan. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang gagawain ko. Maliligo daw siya at ano ba ang pwede kong maitulong. Sir! Andyan na po, sagot ko naman at mabilis itong nilapitan. Nakaupo pa rin ito sa kanyang wheelchair pero may isang upuan din akong nakikita sa may shower area. Yun yata ang upuan niya mamaya habang naliligo siya. Tulungan mo akong makaupo sa upuan na iyan. Tulungan mo akong makapaligo at huwag mo nang hintayin na tawagin pa kita, sagot nito. Nababakas ko na naman sa boses niya ang pagkayamot. Kung kanina ay ayos na ito pero biglang nagbago na naman ngayon. Mabilis talaga uminit ang kanyang ulo, kaya dapat lang na mag-ingat ako. Po, baka mabigat po kayo, sir. Baka hindi ko po kaya, sagot ko naman. Kahit naman na medyo pumayat itong si Sir Kenneth, di hamak na malaki pa rin ang pangangatawan niya. Kahit naman medyo pumayat siya, macho pa rin siyang tingnan at parang kaisarap tangalan ng balbas para lalong lumitaw ang taglay na kagwapuhan nito. Bakit ba nagrereklamo ka kaagad? Hindi mo pa nga sinabukan, di ba? Isa pa, hindi mo naman ako totally bubuhatin. Alalayan mo lang ako na makatransfer sa lintik na upuan na iyan, yamot nitong bigkas. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Kailangan ko talaga magbaon ng maraming pasensya sa taong ito. Ayaw ko na siyang patulan sa pagiging suplado niya para hindi niya din ako pahirapan. Siya na nga kasi ang amo ko. Sige po. Kapit kayo ha. Hindi ko kasalanan kung bumagsak kayo sa sahig. Sagot ko sa kanya at akmang hahawakan ito sa kanyang kamay para sana igiya ito pa tayo, pero kaagad itong pumiksi. Hindi ko naman maiwasan na mapasimagot. Nagpapatulong siya diba pero bakit may ganyang klaseng gesture? Hayest, hirap niyang intindihin. Feeling ko, last day ko na ngayon sa trabaho. Sa baiwang mo ako hawakan, pautos nitong wika. Tumututol ang kalooban ko pero wala akong choice kundi sundin ang sinabi niya. Awkward tingnan ang posisyon naming dalawa ngayon dahil feeling ko halos nakayakap na ako sa kanya pero wala akong choice kundi tiisin iyon. Narinig kong bigkas nito habang halos nakayakap na din ito sa akin. Hindi naman siya ganoon kabigat dahil tinutulungan niya naman ang sarili niya na makatransfer sa upuan pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Para kasing may isang matigas ng bagay na sumundot sa tiyan ko eh. Galing kay Sir Kenneth iyon at hindi ko mawari kung ano. Successful naman siyang nakatransfer sa isang parang upuan na nasa tapat ng shower area. Kahit na nailang tinulungan ko pa rin itong hubarin ang t-shirt niya noong napansin ko na. Dahan-dahan niya nang itinataas iyon. Baka uminit na naman ang kanyang ulo kung hindi ko siya tutulungan. It is said, Sir, siguro kaya niyo na pong maligo no? Pwede ko na siguro kayong iiwan dito. Wika ko sa kanya pagkahubad ko ng shirt niya. Lalo kasi akong nakaramdam ng pagkailang ng tumampad sa mga mata ko ang mabalbon nitong dibdib. Tama ang hinala ko, macho pa rin si Sir Kenneth sa kabila ng sitwasyon niya ngayon. At sino ang magpapaligo sa akin kung aalis ka? Kaya ka nandito dahil paliliguan mo ako tapos iiwan mo ako dito, sagot nito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig. Talaga palang seryoso siya sa sinabi niya, kanina pa na ako ang magpapaligo sa kanya. Sa inis ko walang pasabi na pinihit ko ang shower. Kaagad na lumagaslas ang tubig mula sa shower at direktang bumuhos kay Sir Kenneth. Isang malutong na mura ang narinig ko sa kanya pagkatapos noon. What are you doing? Galit na singhal ito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng takot dahil kita ko ang nagpupuyos ito sa galit. Sabi niyo po, ako ang magpapaligo sa inyo. Bakit po ba kayo nagagalit? Natural na mababasa kayo kung bubuksan ko na ang shower. Sagot ko naman at hindi ko maiwasang mapakagat sa aking labi nang ma-realized ko ang sinabi ko ngayong lang. Ano ba? Ang tanga-tanga ng sagot ko dahil lalong naningkit ang mga mata nito dahil sa galit. Papaliguan mo ako na suot-suot ko pa rin ang pajama ko, singhal nito. Kaagad namang nanlaki ang aking mga mata nang ma-realized ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Huhubaran ko daw siya sa pang-ibabang bahagi ng kanyang kasuotan.
So, ibig sabihin, makikita ko ang pututoy niya. Shocks, kaya ko ba? Ko. Hubarin ko ang pajama mo, parang nanghihina kong tanong kay Sir Kenneth. Napansin ko naman ang kaagad na pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa akin. Natural. May naliligo ba na balot ang katawan? Sagot nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Pang-itaas ng bahagi ng katawan niya pa lang ang walang saplot, nakakaloka na nga sa panig ko, how much more pa kaya sa pang-ibabang bahagi? Kaya ko bang makita ang hindi dapat makita sa kanya? Pero sir, sigurado po kayo. Virgin pa ang mga mata ko at hindi pa ako ready na makakita ng huhubad na katawan ng tao, walang pag-aalinlangan kong sagot sa kanya. Nagulat naman ako dahil kaagad itong umisi. Hindi pa ba? Well, sanayin mo na ang sarili mo ngayon dahil simula ngayong araw, ito na ang trabaho mo. Nakangisi nitong sagot sa akin. Hindi ko mapigilang mapalunok ng laway at gamit ng nanginginig kong kamay, hinawakan ko ang garter ng kanyang pajama at dahan-dahan na ibinaba. Nagdadasal ako na sana walang halimaw na bumulaga sa inosente kong mga mata. Grabe ang konsentrasyon ko habang dahan-dahan kong ibinababa ang pajama ni Sir Kenneth. May pikit pa ako ng aking mga mata, dahil natatakot ako na baka kung ano ang sumalubong sa aking inosenteng paningin. First ko itong gagawin kaya natatakot talaga ako. Hoy! Bakit may papikit-pikit? Ayusin mo ang trabaho mo. Kaagad akong napamulat ng aking mga mata nang maramdan ko ang daliri ni Sir Kenneth na dumudunggol sa noo ko. Hindi ko maiwasang mapasimangot habang tinititigan ito. Ano ba? Bakit ka ba nang aano? Naasar kong tanong sa kanya. Tinaasan lang ako nito ng kilay kaya tuluyan ko ng hinubad ang kanyang pajama. Nakahinga ako ng maluwang ng liban sa pajama, ay suot pa pala itong boxer shorts. Hindi bumulaga sa mga mata ko ang inaasahan kong halimaw. Pero ang tanong, huhubarin ko din ba ang boxer shorts niya? Saka ano kaya iyong nakikita kong bumubukol sa manipis na tela ng boxer shorts niya? Wala naman akong narinig na kahit na anong salita kay Sir Kenneth, kaya sunod kong hinawakan ang garter ng kanyang boxer shorts. Maliligo siya at expected kong dapat hubot-hubad siya, diba? Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang hawakan ang aking kamay at inilayo sa garter ng kanyang boxer shorts. Anong ginagawa mo, Ella? Tanong nito. Kaagad naman akong napabitaw sa pagkakahawak niya. Para kasing may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang may kung anong mainit na kuryente ang biglang tumulay mula sa kanyang kamay papunta sa akin. Saka, bakit parang biglang nag-iba ang titig sa akin ni Sir Kenneth? Lalong naging matiim na para bang may ibig sabihin. Huhubarin ko po. Para makaligo na kayo, sagot ko sa kanya habang hindi ko na naman mapigilan pa nakagatin ang sarili kong labi. Napatitig ito sa akin at napansin ko ang paggalaw ng Adam's apple nito. Hindi mo alam kung ano ang gusto mong mangyari. Isa-on mo na ang shower dahil gusto ko ng maligo. Garalgal ang boses na wika nito kasabay ng pag-iwas ng tingin sa akin. Napansin ko din na namumula ang kanyang magkabila ang tainga. Tatanungin ko sana siya kung masama ba ang pakiramdam niya, kaya lang naunahan na ako ng hiya. Wala na akong choice kundi ang paliguan na siya. Ako na ang shampoo ng kanyang buhok at nagsabo ng halos buo niyang katawan. Tumutulong naman siya, kaya lang ang hindi niya kayang abutin kaya ako ang gumagawa. Ang labis ko lang na ipinagtataka masyadong nang tahimik si Sir Kenneth. Hindi niya na din ako sinisita at ang bukol sa boxer shorts niya kanina ay lalo pa yatang dumoble. Sir, ayos na po. Tapos na po, wika ko sa kanya habang inyo-off ko na ang tubig sa shower. Kumuha ako ng malinis na towel at ipinunas sa kanyang basang katawan. Parang gusto ko din sanang ahitin ang balbas nito, kaya lang baka mabulyawan niya ako eh. Pwede bang lumabas ka na muna? Balikan mo na lang ako dito after 10 minutes, sagot nito sa akin. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Ano kaya ang gagawin niya sa banyong ito sa loob ng 10 minutes, gayong tapos naman na siyang maligo? Don't tell me na iibak siya. Ang tanong, kaya niya naman kayang lumipat papuntang toilet bowl mag-isa? Naku, hindi po pwede sir. Basa na po ang sahig at baka kung mapaano kayo kung iiwan ko kayong mag-isa dito sa banyo, sagot ko naman sa kanya. Matalim ang mga matang tinitigan ako nito bago itinuro ang pintuan ng banyo. Get out.
Lumabas ka na muna at hayaan mo akong mag-isa. Now, galit na sigaw nito sa akin. Gusto ko na talaga siyang patulan eh. Nakakarami na siya. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan niya, kaya ayaw ko sana siyang iiwan dito sa banyo. Pero since na nagsusungit na naman siya, wala akong choice kundi hayaan na muna siya. Bahala na nga siya. Maghahalongkat na lang siguro ako sa walk-in closet niya na pwede niyang isuot. Hindi pa ready ang damit niya eh. Okay, fine. Huwag magalit. Mabilis lang naman akong kausap eh. Sagot sa kanya at inilapag sa kandungan niya ang towel na ginamit kong pamunas sa kanya kanina. Wala na akong narinig na sagot mula sa kanya, kaya diretso na akong lumabas ng banyo. Bahala na nga siya. Baka may unfinished business siya na gustong gawin na ayaw niyang ipakita sa akin. Baka kailangan niya ng kahit kaunting privacy. Well, kung ano man iyon, malalaman ko din siguro sa mga susunod na araw, lalo na at simula ngayong araw, ako na ang tagapag-alaga niya. Pinakailaman ko na ang mga damit niya dito sa kanyang walk-in closet. Kumuha ako ng pajama, boxer shorts at puting t-shirt bilang pamalit. Balak kong sa banyo na lang siya bihisan. Dahil medyo malamig pala dito sa kwarto niya, dahil sa malamig na buga ng hangin na mula sa aircon. Pagkalabas ko ng walk-in closet, inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Malawak at maayos naman ang kwarto ni Sir Kenneth at kahit masungit ito, mukhang nalilinisan din naman. Magulo nga lang ang mga beddings ng kanyang kama, kaya inayos ko na din muna. Inamoy ko pa nga kung marumi na para sana palitan pero ayos pa naman pala. Amoy Sir Kenneth nga eh. Heist, ano kaya ang ginagawa niya sa loob ng banyo? Bakit kaya kailangan niya pa akong palabasin? 10 minutes daw eh. 10 minutes bago ko siya balikan ulit. Heist, ilang minutes na nga ba ang lumipas, sigaw ng isipan ko habang maayos na tinutupi ang comforter ng kanyang kama. Nakalimutan kong minutuhan si Sir Kenneth at baka kanina niya pa ako hinihintay. Sa isiping iyon, kaagad kong dinampot ang pamalit niyang mga damit at diretsong naglakad patungong banyo. Binuksan ang pintuan at hindi ko maiwasang mapanganga nang makita ko kung ano ang ginagawa ng magaling kong amo. Si Sir, tawag ko sa kanya. Gulat itong napalingon sa akin. Pulang-pula ang kanyang mukha pero kaagad ding dumako ang aking mga mata sa kanyang kandungan. Hawak-hawak niya pa rin ang kanyang matigas na pututoy at kaya niya siguro ako pinalabas ng banyo kanina dahil may kababalaghan nga itong gustong gawin. Nasa kalagitnaan na ako ng kasarapan sa pagsasarili nang maramdaman ko ang biglang pagbukas ng pintuan ng banyo. Gusto ko lang naman ilabas ang namuong init ng aking katawan dahil din sa babaeng tulalang nakatitig sa akin ngayon pero bakit kay hirap? Anong ginagawa mo? Sino ang may sabi sa'yo na pwede ka nang pumasok? Singhal ko kay Ella. Kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat habang nakatutok pa rin ang kanyang tingin sa naghuhumindig ko pa rin pagkalalaki. Yes. Nagsasarili ako at malapit na sana akong labasan pero bigla naman itong pumasok. Huling-huli niya ako sa akto at hindi ko tuloy malaman kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Mabilis kong hinablot ang puting towel at kaagad na itinakip sa galit kong alaga. Kaya ko nga siya pinalabas muna pagkatapos ako nitong paliguan dahil kanina pagalit na galit ang alaga ko. Sa bawat haplos na ginawa niya kanina sa katawan ko habang sinasabon ako, katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa ko. Simula noong naaksidente ako, ngayon lang ulit nag-react ng ganito ang junior ko at kay Ella lang talaga. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na hindi naman pala naapektuhan ang junior ko sa aksidenteng iyon. Tumitigas pa rin naman pala. So sorry po. Hay hindi mo kasi sinabi na ano pala kayo eh, pautal-utal na sagot nito. Pulang-pula ang kanyang mukha dahil na-shock siguro siya sa nakita niya kani-kanina lang. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo na nag-aano ako para huwag mo akong istubuhin, sagot ko naman sa kanya. Natamim naman ito. Parang gusto ko namang kastiguhin ang sarili ko. Inosente nga pala itong kaharap ko at baka isipin niya na manyakis ako. Pakilagyan lang ako ng lotion at tulungan mo akong makapagbihis, pautos kong wika sa kanya. Kaagad naman itong tumalima pero ramdam ko sa kanyang kilos ang pag-aalinlangan. Parang gusto ko tuloy matawa. Feeling ko, natatakot ito sa akin gayong hindi ko naman siya sasakmalin. Kung naiilang siya sa akin, mas lalong nag-init naman ako sa bawat pag-dampi ng kanyang palad sa balat ko habang nilalagyan niya ako ng lotion. Seryoso ang kanyang mukha pero curious din ako kung anong pabango ang gamit niya. Ang sarap sa ilong.
Parang amoy baby. At ang labi niya, parang kay sarap halikan. Sabi ko na hindi ito gumagamit ng lipstick pero mamula-mula pa rin. Tinulungan niya nga akong magsuot ng shirt pero pagdating sa underpants muli ko itong pinalabas. Kaya ko naman Hindi lang ako makapaglakad pero kaya kong bihisan ang sarili ko. Gusto ko lang sanang buwisitin si Ella pero tama na muna ngayong araw. Baka mamaya, bigla niya na lang akong layasan. Gagawin ko pa naman sana siyang motivation para muli akong makalakad. Natutuwa kasi talaga ako sa kanya. Nang masiguro ko na maayos na ang aking pananamit muli ko itong tinawag. Nagpatulong ako sa kanya na makatransfer sa wheelchair. Mukhang kailangan ko ng kausapin ng masinsinan ang doktor ko. Gusto ko nang kalimutan ang mga masasamang nangyari sa akin at mag-focus para makalakad ulit. May ilang porsyento pa naman daw na natitira para makalakad ako at gagamitin ko ang porsyento na yon para muling manumbalik ang dating ako. Kay hirap din pala ng ganitong sitwasyon. Hindi ko na nagagawa ang kung anuman ang gusto ko. Katulad kanina, mahigpit ang kapit sa akin ni Ella habang inalalayan niya ako na makalipat sa aking wheelchair. Amoy na amoy ko pa rin ang mabangong samyo na galing sa kanyang katawan. Nakaka-addict at parang gusto ko tuloy siyang tanungin kung anong klaseng pabango ang gamit niya. Nakaka-relax kasi sa part ko Ako na mismo ang nagpagulong ng wheelchair ko pabalik ng kwarto. High-tech itong wheelchair ko pero hindi ko na pangarap pa na magtagal sa paggamit nito. Mabuti naman at nakaligo ka na. Gusto mo bang bumaba muna ng garden? Medyo tanghali na pero makulimlim ang kalangitan. Hindi din ganoon kainit. Si Mommy ang kaagad na sumalubong sa akin pagkalabas ko ng banyo. Ilang beses niya na akong niyaya noon na magpaaraw kahit saglit lang at lumanghap ng sariwang hangin sa garden pero palagi ko siyang tinatangihan. Okay po. Gusto ko din po kayong makausap ng masinsinan tungkol sa kondisyon ko ngayon, sabot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na pagguhit ng masayang ngiti sa labi ni Mommy. Talaga? Kung ganoon, tatawagan ko ang driver mo pati na din ang guard para tulungan kang makababa. Nako, tiyak na matutuwa ang kapatid mong si Jen pati na din ang daddy mo. Tuwang-tuwa nitong sagot sa akin. Tipid kong inisyan si Mommy. Hanggang sa muling naagaw ang atensyon ko sa paglabas ni Ella mula sa banyo. May ilang butil ng pawis ang namuo sa noo nito at kaagad nitong binati si Mommy. Sige na Ella. Magpahinga ka muna at ako na muna ang bahala sa alaga mo. Iyong kwarto mo pala ay ang nasa right side. Iyon muna ang gamitin mo para mabilis mong mapuntahan itong si Kenneth kapag kailangan kanya, narinig kong wika ni Mommy. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang kwarto na tinutukoy ni Mommy ay ang katabi lang ng kwarto ko. Pwede ko pala talagang makita si Ella kapag gustuhin ko.